Ma, tulungan mo naman ako mag-review. Mat na naman to. Nakakainis. Reklamo ni Jolina habang nakapamewang sa harap ng mesa. Anak, di ba sabi ko, kay Arman ka magpaturo sa math? English ako, di ba? Teka, may calls. Huwag kayo maingay. Tugon ni Agnes habang sinasalo ang tawag mula sa headset niya. Work from home siya ngayong gabi. Hello, this is Agnes from Sunbright Solutions. How may I help you today? Hay naku ma. Sabay lingon ni Jolina sa kapatid niyang si Arman. Naabala namang nagdodrawing ng mga kotse. Ate, wala pa yan sa trigonometry. Easy lang yan. Pangaasar ni Arman. Ano ka mo? Gusto mong matikman ng calculator? Nakapandilat si Jolina. Hoy, kayong dalawa. Sabat ni Mando mula sa pinto. May mantsa ng grasa sa uniforme. Tigil-tigilan nyo yan. Matulog na kayo. Maaga pa bukas. May pasok kayo ah. Pa, sigaw ni Grace, ang bunsong 6 na taong gulang. Sabay yakap sa binti ng ama. May pasalubong ka? Nako, syempre naman. May dala akong turon para sa inyo. Sabay abot ni Mando ng supot. Tawanan, kulitan, at pagmamahalan. Ganito ang tipikal na gabi sa tahanan ni Agnes at Mando. Simple, ngunit masaya. Parehong masisipag. Parehong may pangarap para sa 3 anak. Si Agnes ay night shift sa pinagtatrabahuhang call center. Habang si Mando, sa talyer naman bilang mekaniko. Punong-puno ng pagmamahalan. Ang tahanan nila Mando at Agnes. Buhat din ng 10 taon na mula nung nangako sila sa altar. Para kay Agnes, si Mando ang pinakamabuti at responsabling asawa sa buong mundo. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Agnes mula sa trabaho, nagbago ang lahat. Habang patawid siya, ay may nakita siyang pamilyar na anino sa kabilang kalsada. Mando? Bulong niya sa sarili. Hindi siya maaaring magkamali. Si Mando yon. Pero may kaakbay. Isang babae. Bata, maputi, naka-miniskirt at sweet na sweet sa lalaki. Parang estudyante pa ang bata. Nabigla si Agnes. Napatakbo siya sa pagtawid. Pero bigla nagkagulo ang mga tao. Agnes! Sigaw ng isang boses. Pero huli na. Agad din nawala ng malay si Agnes. Dinala sa pinakamalapit na ospital si Agnes. Makalipas ang ilang araw, ay muli siya nagising. Ma'am, mabuti na lang po at hindi kayo na-comatose. Pero, na-damage ang lower spine nyo. Ikinalulungkot ko pong ipaalam sa inyo na maaaring hindi na po kayo makakalakad. Mahinang paliwanag ng doktor. Hindi makapagsalita si Agnes. Wala siyang naririnig, kundi ang tunog ng monitor sa tabi niya. Lumuluha siya. Hindi dahil sa katawan niyang nawasak, kundi sa pusong nadurog na malaman niyang may ibang babae si Mando. Tahimik ang lahat noon dumating si Mando. Mahinhin, may dalang prutas, pero hindi siya makatingin ng diretsyo kay Agnes. Mando, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Agnes. Ha? Sure. Tungkol saan? Balik na mister. Huminga ng malalim si Agnes bago muling magsalita. Ano yun, Mando? Totoo ba yung nakita ko? Mahinang tanong ni Agnes. Ha? Ano yun? Maang-maangan pa ito. Ikaw, may girlfriend na estudyante. Huwag mo itanggi. Gigil na sabi ni Agnes. Hindi sumagot si Mando. Tumango lang, tapos yumuko. Nagbayad yung nakabangga sa akin, di ba? Tanong muli ni Agnes. Oo, konti lang. Ginamit ko na sa gamot mo. Sagot nito. Napapikit na lang si Agnes pagkarinig nun. Pero isang araw, narinig ni Arman ang totoo mula sa kalaro niyang anak ng barangay tanod. Alam mo ba, ang laki raw ng bayad sa tatay mo nung mabundol si nanay mo. Sabi ni tatay, nasa 200,000 raw yun. Sagot pa ang bayad sa ospital. Napakunot noo si Arman. At simula noon, parang may kakaiba na siyang nararamdaman. At di nga nagtagal, 1 linggo lang mula nang mapauwi si Agnes. Nagising silang wala na si Mando. Isang umagang maulan, nagising si Agnes sa kawalan ni Mando.
Walang sulat, walang paliwanag. Tanging iniwan ay isang bakanteng kabinet at isang bahay na tila biglang lumamig. Ma, nasan si Papa? Tanong ni Grace habang hinahaplos ang buhok ni Agnes na nakaratay sa sofa. Doon siya pansamantalang nilipat dahil hindi na siya makaakyat sa kwarto. Baka nagtrabaho lang. Sinungaling na sagot ni Agnes. Pilit na ngumiti kahit may bakas na luha sa kanyang mga mata. Pero araw ang lumipas, linggo, at hindi na bumalik si Mando. Unti-unti nagbago ang mundo ni na Agnes. Nawalan siya ng trabaho sa call center. Hindi na siya pwedeng bumalik dahil sa kanyang kondisyon. Ang kakarampot na ipon ay nauubos na. Pambayad ng renta, pagkain, gamot. Naka-wheelchair na lang siya. Hirap na hirap kahit pagpunta man lang sa banyo. Isang gabi, binuksan ni Jolina ang pitaka ni Agnes para hanapin ang pambiling bigas. Ma, barya na lang po ang laman. Mahinang sabi nito. Tahimik lang si Agnes. Sa sulok ng kanyang kama, tinititigan niya ang kisame habang umiikot sa isip ang mga tanong na wala namang sagot. Bakit mo kami iniwan, Mando? Sa oras na pinakakailangan ka namin. Nabalitaan din ni Agnes na higit kumulang 500,000 ang binayad ng mga nakabangga. Bukod pa dito ang bayarin sa ospital na sinagot ng mga ito. At ang lahat ng iyon ay tinakbo ni Mando. May mga nagsasabing nakipagtanan sa girlfriend nitong estudyante. Isang gabi, umuulan. Puno ng putik ang daan at wala silang ulam. Nakaubos na ng sardinas ang mga bata. Si Armand, bagamat lalaki, ay tahimik na lumuluha sa sulok. Ma, pwede ba ako magbenta ng dyaryo sa kanto? Tanong nito. Si Agnes, kahit sugatan ang loob, ay mariing umiling. Hindi, kayong tatlo lang ang dahilan kung bakit gusto ko mabuhay. Hindi ko hahayaang mapabayaan kayo. Ngunit ang totoo, kahit siya ay hindi na alam ang gagawin. Isang gabi, habang tahimik na nanonood ng video sa cellphone si Jolina, napatigil siya sa isang video. Pares at Mommy Cart. Simula sa 500 pesos lang, pwede ka na magsimula ng street food business. Kumita ng hanggang 3,000 sa isang gabi. Biglang lumingon si Jolina kay Agnes. Ma, bakit hindi kaya tayo magtinda? Napakunot noo si Agnes. Ako? Magtinda? Sa ganitong kalagayan ko? Ma, kami ang tutulong sa'yo. Si Kuya, marunong magbitbit ng tubig. Ako, marunong magluto ng kanin. Si Grace pwedeng taga-abot ng condiments. Tahimik si Agnes ng ilang minuto. Tumitig sa kanyang mga anak. Payat, pagod, pero may pag-asa sa mata. Tumango siya. Kinabukasan, pinatawag ni Agnes si Mang Delphine, ang kapitan ng barangay, at humingi ng tulong para makakuha ng maliit na kariton. Ibinenta niya ang lumang wedding ring na matagal na nakatago sa loob ng kahon. Masakit man, pero alam niyang dapat nang harapin ang bagong laban. Isang araw lang ay nakuha na nila ang kariton. Luma pero matibay. Sa tulong ng isang kapitbahay, natutunan ni Agnes ang sekreto sa paggawa ng masarap na pares. Noong una, konti lang ang bumibili. Mukhang lutong bahay. Kaya lang, yung tindera, naka-wheelchair yata. Bulong ng isang ali sa tabi. Oo, si Agnes yan. Iniwan ng asawa. Kawawa nga eh. Narinig ito ni Agnes. Ngumiti siya at sumagot. Oo, iniwan. Pero hindi susuko. Bili na kayo para hindi rin kayo iwan. Pagbibiro niya, napatawa ang mga tao at doon nagsimula magbago ang ihip ng hangin. Unti-unting dumami ang suki, lalo na nung nagsimula siyang magdagdag ng lugaw at toko at baboy. Isang gabi, sold out ang pares bago pa mag-alas 9. Ma, ubos na lahat! Sigaw ni Armand. Halos maiyak si Agnes. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya pala niya. Ngunit, hindi pa tapos ang laban. Hindi naging madali ang mga unang buwan ng pagtitinda ng pares. Madalas ay umuulan.
At sa bawat pagbagsak ng patak sa bubong ng kanilang maliit na tolda, dama ni Agnes ang bigat ng buhay na pasan niya. Isang beses, masama ang pakiramdam ni Agnes para siya magkakasakit. Laking gulat niya nang sumaklolo agad si Jolina at Armand para tulungan siya. Nagtulungan ang mga ito. Sa tulong din ng instructions niya. Sa sandaling yon, hindi siya umiyak. Pero sa puso niya, gusto niyang sumigaw. Salamat Diyos ko. Hindi mo ko pinabayaan. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na silang kumita ng higit sa sapat. Pinagtulungan ni Jolina at Armand na iayos ang kita. Nag-ipon sila. Bumili ng mas maayos na kagamitan. Nakaipon pa sila para sa second hand na kariton. Mas malaki, may cover, may ilaw, at may nakasulat na. Pares ni Agnes, lasang may pinaglalaban. Ang kanilang catchy na tagline ay naipost sa social media ng isang estudyanteng vlogger na kumain sa kanila minsang gabi. Hindi nila alam, viral na pala ang paresan nila sa iba't ibang platform sa social media. Kinabukasan, may pila na. Ma, hindi na tayo kakasya sa isang cart. Tili ni Grace. Ang gulo ng customers. Parang may artista ang dumating. Biro ni Armand habang abalang inaayos ang pares para sa take-out order. Isang lalaking may bitbit na DSLR ang lumapit. Ma'am, pwede po ba kayong ma-feature sa local news? Ang dami pong humahanga sa kwento nyo. Nanlaki ang mata ni Agnes. Hindi siya makapaniwala. Noon, isang babae lang siyang iniwan, pinabayaan, walang trabaho at naka-wheelchair. Ngayon, nilalapitan siya para itampok bilang huwarang ina. Pero sa likod ng tagumpay ay may mga bagong hamon. Isang araw, nalaman nilang may nagsumbong sa barangay. Wala raw silang business permit. Binigyan sila ng 1 linggo para ayusin ang mga kailangan. Pinuntahan ni Jolina ang munisipyo. Inasikaso ang DTI, ang sanitary permit, ang barangay clearance. Kahit pa, madala siyang paikutin. Ma, ang daming pirma. Pero di bale, hindi ako susuko. Wika ni Jolina habang ginugupit ang resibo sa mesa. Si Agnes, bagamat pagod, ay tumangulang. Napakabuti niyong mga anak. Lalo ka na, Jolina. Matapos ang ilang linggo, bumalik na ang lisensya nila. Kasabay nito, isang kilalang food vlogger ang dumayo para tikman ang pares ni Agnes. May lasa to ng pagmamahal, sakripisyo at tagumpay. Sabi ng vlogger sa video. Sa bawat kutsara ng sabaw, para kang niyayakap ng isang ina. Muling lumobo ang views. Nagpatuloy pa ang pagtagsa ng mga tao sa loob ng 6 na buwan. Tuwang-tuwa si Agnes at ang mga anak niya sa tagumpay ng kumpares. Laking gulat pa nila noong lapitan sila ng isang investor. Gusto nilang gawing kumpares ang brand. Pares, lugaw, mami, tokwat baboy. Lahat gawang bahay. Pero may temang street to fast food success. Hindi makapaniwala si Agnes. Pinagpirma siya ng kontrata. At nagbukas ang unang branch nila sa tapat mismo ng dating talyer kung saan dati nagtatrabaho si Mando. Ma, ayan na ang signage, sigaw ni Grace. Tuwang-tuwa habang kinukunan ng litrato ang malaking tarpaulin. Kumpares, lutong ina, lakas ng pamilya. Isang araw, habang abala si Agnes sa opisina ng bagong branch, may lumapit na lalaki. Madungis ito, may galo sa pisngi at halatang palaboy. Agnes? Mahinang sabi ng lalaki. Si Mando to. Parang tumigil ang paligid. Si Mando, ang lalaking iniwan sila. Mapayat, tuyot, at halos hindi na makilala. Ako to, patawad, umalis ako kasi baka di ko kayanin. Ang alagaan ka, sobrang hirap kasi, patawad Agnes. Mahinang iyak na lalaki. Pinirahan lang ako ng babae. Niloko ako. Hindi nakapagsalita si Agnes. Pero bago pa siya makareact, lumapit na sina Jolina at Armand. Umalis ka na dito. Malamig na sabi ni Jolina. Wala ka ng lugar sa buhay namin. Huwag ka magsinungaling. Kabit mo ang babaeng yon. At mas pinili mo siya kaysa sa amin. Kung di ka pa aalis,
Tatawag na kami ng pulis. Dagdag ni Armand. Tumingin si Mando kay Agnes, pero wala itong sinabi. Matagal pa ito naghintay, pero walang tugon na nakuha. Tumalikod na lang ito, bit-bit ang kanyang kahihiyan. Walang galit sa puso ni Agnes. Wala na ring sakit. Ang nararamdaman niya ay kapayapaan. Sa wakas, buo na siya. Makalipas ang ilang taon, hindi na lang basta pares ang ibinebenta sa kumpares. Meron ng lugaw overload, crispy tokwa bowls at homemade sagot gulaman na paborito ng mga estudyante at empleyado. May iba't ibang ulam na rin. Ang dating kariton ay isa ng chain of restaurants sa iba't ibang sulok ng Luzon at may mga food truck pa sa Cebu at Davao. Isang hapon, nakaupo si Agnes sa main branch nila sa Quezon City habang pinapanood ang mga batang estudyanteng kumakain ng combo meal. Nakakatuwang makita, no? Ani ni Julina. Ngayon ay isang marketing graduate at siyang nagmamanage ng digital campaigns ng kumpanya. Oo, parang kahapon lang, nagtitinda lang tayo sa kanto. Tapos umuulan pa. Sabay tawa ni Agnes. Sumunod na dumating si Armand na ngayoy mechanical engineer. Kasunod nito ay si Grace na isang registered nurse na. Sama-sama silang nagsalo-salo sa tanghalian. Hindi na napigilan ni Agnes ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pero ngayon, yun ay luha ng tagumpay. Agad siyang yumakap sa mga anak. Isang yakap na mahigpit at puno ng pagmamahal. Ang sakit, ang pag-iwan, ang gutom, ang pagkalumpo, lahat yon ay bahagi ng kwento ni Agnes na ngayon ay nagsilbing inspirasyon sa libo-libong ina sa bawat sulok ng bansa. Hindi na siya si Agnes na iniwan ni Mando. Siya na si Agnes ng kumpares. Ang inang walang ibang sandata, kundi pagmamahal, tiyaga, at pares. At doon na nga natatapos ang ating kwento. Grabe, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong masasabi niyo sa kwento ng buhay nila Agnes at ng mga anak niya? May mga aral ba kayo napulot? I-comment niyo naman sa baba. Pati na ang lugar kung saan kayo nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa paparating pa nating mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama, ito ang Dear Phenoms.